Sa pinagsanib na operasyon ng NBI at Bureau of Customs o BOC, nasabat ang kabuuang 59 na container vans ng hinihinalaang puslit na sigarilyo na ipinasok sa mga daungan sa Cebu at Maynila. Kasunod nito, tinutugis na ng mga otoridad ang mga umano'y nasa likod ng smuggling operation. Narito ang ulat ni Jim Reviosa. Higit sa 3 bilyong pisong halaga ng hinihinalang puslit na sigarilyo na nasabat sa Cebu at Maynila ang nakatakdang durugin upang matiyak na hindi na ito muling makapasok sa merkado. Kasabay nito, sinabi ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation na nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang umano'y financier, organizer at iba pang sangkot sa operasyon. Bakit ganyan ang nagiging strategy ng mga smugglers ngayon? Unang-una, napakahigpit ngayon ng Bureau of Customs sa ating mga international ports. Kaya kung makikita ninyo, sunod-sunod ang paghuli din natin doon sa mga local manufacturers na illegal. Dahil sumusubok na ang mga sindikato ng illegal na sigarilyo, sumusubok sila ng ibang paraan kung paano makapag-negosyo ng illegal. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, gumagamit na umano ng mga lokal na ruta ang mga smuggler upang makaiwas sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga pangunahing international ports. Anya, inililipat ang mga kargamento mula sa malalaking barko sa laot patungo sa mas maliit na sasakyang pandagat bago dalhin sa mga lokal na pantalan. Official report, ito ay maaaring nanggaling sa tinatawag na high seas, no, yung sa malayong bahagi ng ating karagatan, meron malaking barko na galing sa labas. In this case, ang initial report, galing ito ng either Taiwan o mainland China. At ito ay tinransfer sa mas maliit na barko at ginawang local shipment. Nasamsam ang 59 na container van na naglalaman ng mga sigarilyong may tatak na Modern Gia na pinaniniwala ang nagmula sa Gangsha, China. Na-recover ang mga ito sa Gothong Wharf sa Mandawi City, isang bodega sa Cebu City at sa Port of Manila. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Assistant Regional Director Robert Caro, tinatayang aabot sa 4 na bilyong piso ang hindi nabayarang excise tax sa unang 25 containers pa lamang na nasabat sa Cebu. Now, on the part of the value for tax purposes, estimated we have yet to finalize our report. It is at least 4 billion. Samantala, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kung isasama ang hindi nabayarang customs duties at ang epekto sa mga lehitimong negosyo, maaaring umanong lumampas sa 10 bilyong piso ang kabuuang pinsala sa ekonomiya. Plus the 4 billion ng that's the supposed to be the revenue going to the government. So pag pinagsama mo yung mga buwis at taripa, baka lalagpas ng mga more or less 10 billion yan. Sinuspindi na rin ang akreditasyon ng importer na Tandia Cargo Handling Services. Kasalukuyan ding sinusuri ng mga otoridad ang mga record ng Security and Exchange Commission o SEC at Department of Trade and Industry o DTI upang matukoy ang mga responsable sa naturang kumpanya. Mananatili sa kustodiya ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang sigarilyo hanggang sa isagawa ang pagdurog sa mga ito. Sarap ng mga kinatawan ng Department of Health, mga manufacturer ng sigarilyo at mga lokal na pamahalaan bilang bahagi ng transparency sa proseso. Nilinaw ni Matibag na hindi lamang ang mga driver, helper o gwardya ang target ng investigasyon. Anya, pananagutin din ang mga pangunahing nasa likod ng operasyon kabilang ang sinumang mapatutunayang kasabwat maging mula sa pribadong sektor o sa pamahalaan. Kaya nang sinabi ko na no one is above the law. Hindi po namin titingnan kung anong estado o posisyon sa buhay ng sino mang may kinalaman na gumagawa ng iligal. Sisiguraduhin namin mananagot sa batas. At hindi lamang po kampanya laban sa smuggling ng illegal na sigarilyo, kundi lahat po ng illegal na gawain. Lalong-lalo na po sa mga pwerto natin na papasok dito, magpapasok ng mga illegal na kargamento, ay amin pong pagtutulungan ng BOC na sawatain ito at patigilin po. Kasalukuyan ng inihahanda ng mga otoridad ang mga kasong isasampa sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act at iba pang kaugnay na batas, kabilang ang mga paglabag sa intellectual property. Tiniyak naman ng Bureau of Customs at NBI na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa smuggling at iba pang uri na economic sabotage. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNI News.